binibitawan niya yung akusa tungkol sa ugali, integridad, at umano'y pangungopia ng recasting sa loob ng toy community. Kapag totoo ang mga to, no, hindi na lang ito usapin ng hindi hawig sa rebulto. Usapin ito sa reputasyon bilang artist, no. Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman issue na to. Okay, random reactions dito sa aking channel ng Marky Stories. Ako muna si Marky, no, at ngayon sa video na to, no, tatalakayan na naman again itong part 2 na to, no. Akala natin tapos na itong issue na to tungkol sa status ng Starista Gallery, no. Pero ito lang naman tayo at may sumalso dito, no. At hindi to, hindi basta-basta ay isang kilalang pangalan ng sa ngalan ng toy community at bumasag sa pananahimik, no, at binanatan isang artist na si Mr. Jerry Santos. Okay, well, sino ba to? Walang iba kundi si Mr. Yexel Sebastian. Maglalabasan ng mga bao mula pa nung taong 2000s, no. Wintok tayo, no, Shining, Nakaraat, at saka mga issue na binaon na pero hinukay ulit. Okay? Ngayon, iman natin yung malalaking pasabog na ito, no? Okay? So, simulan na natin ito dito sa aking channel and Marky Stories. So, okay, bago tayo magsimula, no, sa mga kung hindi kayo naka-like sa Facebook ko, no, meron akong may Facebook na nasa naka-pin comment doon sa baba. Pa-like na lang, i-follow niyo ako doon sa aking Facebook page. Okay, so let's see, let's go. Ngayon, sino ba sa mga may tanong na, sino ba si Yexel Sebastian yan? O si Yexel ba, di ba? Well, mga stories, no, sa mga hindi nakilala kung sino ba si Yexel Sebastian, no, ito papakilala ko sa inyo. Si Yexel Sebastian o Yexel Fernando Sebastian o mas kilala si Yexel Sebastian ay isang Filipino former dancer, toy collector, at content creator na nakilala siya bilang isa sa pinakamalaking toy collection dito sa Pilipinas, no? At nagtayo siya ng Yexel Toy Museum na naging kilala sa Las Piñas, Ocean Park, Manila at sa Cebu, no? Marami siyang life-size replicas, action figures, at pop pictures displays sa mga naka-display doon, no? Kaya naging malalaking pangalan siya sa toy at collector community. So, bukod doon, no, nakilala rin siya bilang kapatid na yumaang internet personality na si late Jam Sebastian. Yung panahon yung sa Jamis, di ba? At naging visible rin siya sa mga social media bilang public figure at negosyante. Para sa mga nakaraang taon, no, nasangko si Mr. Yexel sa mabibigat ng kontrobersya. Naiugnay ng pangalan niya sa mga nagreklamong may kinalaman sa investment scam o syndicated staffer, kung saan may mga compliance na nagsasampa ng kaso at nasabing naloko sila sa isang junket investment scheme, no? Ayon sa mga ulat, umabot pa sa bilyong-bilyong piso ang sinasabing halaga ng reklamo. So umalis din siya sa bansa kasama yung partner niya si Mikey Agustino. Si Mikey Agustino, ito yung dating girlfriend nung sa Showtime, di ba? So nung kasagsagan ng issue, so sa panig naman ni Yexel, no, paulit yung sinasabi hindi siya sa scammer at nadamay lang din siya sa mas malaking problema. So, bakit mahalagang malaman ito, no? Kasi ngayon siya na bumabanat ito kay Mr. Jerry Santos na hindi lang ito simpleng opinion ng isang observer, ito ay galing isang tao may sariling mabigat na kontrobersya. Kaya natural lang na questioning din sa publiko ang motibo ng credibility ang sinasabi niya. Ngayon, no, okay, basahin na natin itong post niya. Yan, babasahin natin yung buo, yung kanyang post, no? Ito yung sabi niya, wait lang. Ito, sabi na dito, no? Hindi ako para imik ang tao at lalo na negativity. Pero isa lang din dito, no? Sa Toycom, para sa kinalaman ng lahat,
si Jerry Santos aka Jerry Life Size na gumawa ngayon sa Artista Gallery sa pinagtatawanan ng karamihan ngayon. Yang tao na yan ang isa sa pinakakupal na nakilala ko. Way back 2000s, kliyente ko lang yan isang nagtitinda sa peking mga DVD na ukod ng kulit at barat na customer na bumibili sa akin ng life size pa isa-isa. Sisiraan ng presyo para makabili sa akin at mababarat niya ng mas mura. In the end, lahat ng binili sa akin na na-recast, na kinopya, nagtayo ng sariling shop at namiratan ng mga tao. Meron ding incident din noon ng mga nilabas ng mga tao ko noon na sa bodega ko at statwa ng katsing na mga laruan. Medyo marami ito sa mo. At binenta sa kanya galing sa nakaw na alam niya sa akin. Na nirekas din niya ang ginawang negosyo ng niyanyo. Okay. Hindi ko pwedeng sabihin. Okay. Hindi ko alam kung sinadya niyang ipanakaw niyang pagkakitaan at moldehan. Ang tagal sa akin nakakimkim ng sama ng loob ngayon pero hindi ko pinansan dahil naging matagumpay naman yung toy museum. Kahit sobrang hinayaan ko nilang barangay ko pa yun mga tao na naglabas ng mga statwa ko sa bodega way back 2000s. Ang sama ng loob ko ipabarangay sila dahil ang tagal ng lingkod sa akin pero ang provoke mo dahil nabibili mo sa kanila. Pero ngayon, ikinaunlad mo ang pagiging kupal. Isa ka din sa nag-post ng lumipad na kami sa abroad. Oh, okay. Na para bang tumakas na at tinakas na ang pera. Nagbigay apoy para sa mga basta lalo ako madiin sa toy community. Imbis na sanantalan mo yung idea na nasa utak ko at kinabangan mo, siniraan mo pa ako. Mga taong walang alam kung ano ang pagkatao na meron ka. Hindi ako nakontento patigawa ni Joel Sartiga, Greg Astilio, Dennis Letico at iba pang international artist. At iba pang artist pinagkokopya mo kahit nasa Pinas na at nag-ceasefire na ang recasting sa kapwa Pinoy. Kapwa artist Pinoy, sige ka pa din. Halos kalahati ng gawa mo galing sa atin. Lahat ng interview, bidang-bida, nakakabalandar lahat ng likod mo sa statwang galing sa bodega ko. Naging artisan ka pa na din sa pagiging kupal mo. Pumirma ka sa Voltes versus Kupo. Lahat ng gawa mo, watik. Mga pera ka lang, sira lahat ng trabaho sa'yo. Yung mga Superman, Batman at Iron Man mo, hindi naging kamuka. Naging mukhang pinsan ng Superman, Iron Man. Ngayon, idadagdag mo ito sa kasikatan na meron ka para mas makilala ka kung sino ka talaga sa toy community. Si Jerry Longhair na kupal na ubod na kapal ng mudi at mukha at hiya. Ikaw nang nakalamang sa tao, ikaw pa yung may galang mag-post sa akin noon. Okay. UI ka. Okay, so yan yung sinabi dito Yan yung sinabi niya sa post ni ako din kay Sebastian, okay? Let me clear, okay? So, ito mga stories, no? Ngayon, magbaan ako ng opinion ko dito. Ito, diretsa opinion ko dito. Una, mabigat ang post ni Mr. Excel dahil hindi lang ito simpleng pambabash sa quality ng status. Binibitawan niya yung akusa tungkol sa ugali, integridad, at umano'y pangungopia ng recasting sa loob ng toy community. Kapag totoo ang mga to, hindi na lang ito usapin ng hindi hawig sa rebulto. Usapin ito sa reputasyon bilang artist. Pangalawa, kahit mabigat ang akusasyon, hindi rin pwedeng hiwalay ang nagsasalita sa sarili niyang record. At yan ang malaking problema dito. Ayon sa kay Mr. Yexen, mismo ang may mabigat ding kontrobersya sa publiko. Maraming hindi agad naniniwala na pure ang motibo niya.
no? Ang dati kasi ito lang, hindi ito public service kundi personal na resbakan. Pangatlo, sa timing na ano, sa timing pa lang, halatang may halong ganti. Nagsalita siya sa panahong binati ko si Mr. Jerry Santos online dahil sa Starista Gallery. Ibig sabihin, salit na lumabas ito bilang objective expose, mas nagmukha itong sinamantala ang kailangan ng isa para gumanti, di ba? Pangapat, may point si si Mr. Yak sa isang bagay. Sa art world, no, lalo na sa toy at sculpting community, napakaseryosong issue ng recasting o pangongopya sa gawa ng ibang artist. Kung merong katotohanan dito, no, dapat yan masagot at malinawan. Hindi ito maliit na akusasyon. This is a career damaging ito. Okay? Career damaging yan eh. Pero panglima, hindi porket may inaakusahan ka, automatic malinis ka na. Okay? At dahil, at dito ako diretso dito, no? Hindi nabubura ang sariling issue mo dahil lang sa binunyag kang baho ng iba. Kung may kaso ang isa at may kaso rin ang isa, pero pa rin sila dapat managot sa sarili nilang usapin dito. Well, anong advice ko rito, no? Kung may totoong ebidensya dito, ilabas sa tamang proseso. Hindi puro parinig, mura at emotional post, no? Kasi kapag puro galit ang laman ng post, no, humihina ang bigat ng punto mo at may katotohanan pa yan, di ba? Kung gusto mong seryosohin ka, ilabas mo ng maayos, malinaw at suportado ng patunay. So, ngayon mga Saurus, babasahin natin yung mga ilan sa mga comments. Sabi nga dito, sabi din ni at least hindi naman scammer ngayon natatago. Sabi nga ni Jenny, di ba may case din siya coming from him? Talaga may salita ng kakupalan. Wow nga. Sabi nga dito yung isa, kay Sir Jet, sabi nga, huwag maghila pababa at huwag maging one-sided. Remember, mara pa rin tayong mga desisyon sa buhay na tayo ang mga gusto kong ayaw mo, di ka papayag kung gusto mo, you have your own choices. Okay? So, at totoo lang, no, yan din yung naging direction ng reaction ng mga netizens. Imbes na si Jerry lang ang ma-pressure, no, bumabalik kay Mr. Yex ang issue ng credibility niya, no? So, madaling salita, imbes na clean expose, naging mga yan ng dalawang personalidad na parang may niyada ng kontrobersya. Okay? So, itong huling ko dito, no, huling udyat ko dito, no, may dalawang pwedeng sabay yung totoo nila, no. Una, pwedeng may valid yung reklamo si Mr. Yexel laban kay Jerry Santos, no, tungkol sa recasting at pangungopya. Pangalawa, pwede rin totoo na si Yexel ay hindi pinakamalakas na boses para mag-moral high ground para sa sarili niyang legal at public issues, no. Kaya para sa akin, no, ang tamang take ko dito hindi kampihan ng agad ang isa, no. Ang tamang take ko dito ay suriin ang ebidensya, tingnan ng intensyon, at huwag magpaloko sa ingay lang sa social media. At ito ang aking retalk, no. Kapag marumi ang pinagmulan at marumi rin ang delivery, ang ending kasi dito, imbes na liwanag, lalo lang nagiging usok lang ang buong issue dito. Pero hindi nananahimik si Jerry Santos. Naglalapit siya ng mga malaking pahayag bilang sagot sa mga banat ni Yexel. Sabi ni Jerry, sinabi ng isang most wanted fugitive scammer ng Pilipinas na na-scam ko siya. Salamat, ginawa mo akong bagong hero ng sambayan ng Pilipino. #CloudChaser, #RalphPTulfo in action. Boom! Diretsong sagot mula kay Jerry Santos. Ginamit niya ang status ni Yexel bilang depensa. Para kay Jerry, no, ang bumatikos na kanya ay isang fugitive. Kaya sa tingin niya, siya pa yung lumabas sa bida na mata ng mga taong galit kay Yexel. So, well, mga stories, no, para sa inyo, ano bang valid ba expose ni Mr. Yexel o personal na ganti lang na backfire mo?
Comment daw sila sa baba. Gusto ko lang yung mga prank komentar, mga gusto nyo pag-usapan natin ngayon. Kung gusto nyo mga ganitong prank commentary at mga ganitong issue sa ating channel, no? Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel. And click na notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you and have a good memory stories. Bye!